So ito yung problem set 5. And let's start with the first problem. So dito sa problem na ito, okay, if you recall, meron itong cathode ray tube. Okay, basically, meron sa cathode ray tube, meron dalawang plates na kung saan mapapadaan ng electron. Tapos yung electron na yan ay pupunta dun sa screen. So, malamang hindi nyo na alam kung para saan yung cathode ray tubes na yan. Kasi yung sinaunang pala ko, meron mga tawag dito. May mga TV na ganyan na kapal. Okay? At sa dulo ng TV na yan, nandun yung cathode ray tube. So, para maka-generate ka ng image, nagbabago sila ng electron sa screen. Yung screen kasi nila may force. So, every time may tumawag electron doon, iilaw siya. Okay? So, ganun basically yung cathode ray tube. Doon nakakabuo ng image sa mga TV ng mga unang panahon. TV ng mga tatay nyo, lola't lola nyo, mga ganun. Okay? So, ang nangyayari dito is pag dumaan yung electron doon sa dalawang plates, nade-deflect siya. Okay? And yung deflection is based on yung electric field at saka yung voltage na present between yung dalawang electrodes na yun. According dito sa sa problem na ito, yung dalawang plates okay, ay merong voltage between them which is 22 volts. Tapos yung lower plate ay yung higher potential. So in this case, ano yung direction ng electric field? Pag higher potential yung nasa baba, anong direction ng electric field? Taas? Taas pa? Paano nyo alam? Ayun yung direction. Okay, so ang tinatanong ko is this. So kung ito yung dalawang plates ninyo at ito ay 22 volts. So sabihin natin ito ay 0. Okay. And then ito ay 22 volts. Okay. Ano yung direction ng electric field? Pababa o pataas? Towards the? Yun yung tinatanong ko eh. Binabalik nyo sa akin yung tanong. Sige, anong natutunan ninyo from nakita ko na yung mga sagot ninyo. Hindi ko pa na-checkan pero nakita ko na yung mga sagot. Pero ito yung hindi niyo in-explain dun sa problems. Ha? Towards sa higher potential. Bakit yung nasabi na towards sa higher potential? Ha? Yes, okay. So, electric field ay paganda. Electric field ay paganda. Okay. Okay. Pero ito ay electron. Okay. So, kung meron kang electron na dito galing, may negative charge. Tapos yung electric field niya ay pababa. Saan siya dadalhin nung tawag dito? Sa anong direction siya mag-deflect? So, ito yung axis. Anong direction siya mag-deflect? Upward, di ba? Bakit siya upward? Kasi meron kayong equation na F is equal to Q, E. Pero kung ang Q ay negative, ibig sabihin opposite in direction yung force dun sa electric field. Okay? So yung electric field ngayon o yung force ngayon ng na mararamdaman ng electron ay pataas. So mag-deflect siya. Okay, so dito ko lang lalagay yung equation. And okay, now so between these plates, nakakaramdam siya ng electric force. Okay, so ang tinatanong dito is ano yung direction, ano yung magnitude and direction ng force on the electron when it is between the plates. So ano yung mga given na quantities? So unang-una yung initial speed ng
ng electron. Okay? Ang initial speed ng electron, okay, ay so yung electron ay towards this direction, di ba? So ang initial speed niya, ang direction ng kanyang velocity ay only along the x-axis. At ang initial speed is 6.5 times 10 to the 6 meters per second. So along y-axis, walang speed walang speed yung electron. Okay? Tapos ano pa yung ibang given? Siyempre yung potential. Yung potential is 22 volts. Pero pwede natin makuha yung electric field from the potential, right? Anong equation that relates yung electric field sa potential? Oh, alam niyo na yan kasi sinagutan niyo na itong mga website eh. E is equal to V over D. Okay. So, E is equal to V over D. Okay. So, in terms of magnitude, F is equal to yung charge. Okay. So, negative. Ang charge is electron to, no? So, negative E times E over D. Okay. So, pag magnitude lang pinag-usapan, kukunin natin yung absolute value nito. So, kung magnitude. So, F is equal to 1.6 times 10 to the minus 19 coulomb times, anong ginawa ko? Ang alam natin is ano, no? V over D. Dapat V pala to. Okay, V over D. Ang 22 volts over, anong distance between the plates? Sinabi ba? Ay, oo nga. Okay. Dito pala. 2 centimeters. 0.02 meters. So, ang force dyan ay, sige, anong sagot niyo? Ilan? Point? Anong sagot niyo? Anong sagot niyo sa problem set? Anong sagot dito na lang? 1.6 times 22 times 0.02. Ilan? 1.76 times 10 to the negative 16 newtons. Okay. Now, anong direction yung force dito? Upward. Okay? So, kung consider natin yung direction, it would be positive J. So, kung y-axis and then x-axis. Positive J hat. Or pwede nyo sabihin na upward. Okay. Letter B. What is the acceleration of the electron, magnitude and direction when acted on by the force in part A? So A is simply, or F is equal to MA, di ba? So F over M. So 1.76 times 10 to the minus 16 newtons plus J hat all over yung mass ng electron. Anong mass ng electron? 9.1 times 10 to the minus 31 kilograms. So, acceleration niya ay ano acceleration nito? Ilan? 1.93 times 10 to the 14 meters per second squared and then positive J. Okay, letter C. How far below the axis? Below the axis has the electron moved? Below the axis. Has the electron moved when it reaches the end of the plates? Dapat pababa pala yung motion niya. Bakit pababa yung motion?
Okay. Dapat ang force ay pababa, no? Force ay pababa. Okay, sige. Anyway, i-resolve natin yan mamayang konti. Letter C, how far below the axis has the electron moved when it reaches the end of the plates? So dapat yung force ay pababa. So baguhin natin ito. Okay, meron. So dapat, oops. I-resolve natin yan mamaya konti. So ngayon, ganyan lang muna. So how far below the plates, below the axis as the electron move when it reaches the end of the plates? So tinatanong yung deflection along the y-axis. So along the y-axis, gagamit na tayo ng kinematic equation dito. So if this is y naught equals 0, then tinatanong kung ano yung motion niya. Ako ano yung displacement niya along the y-axis. So 0 plus yung v naught y is 0 plus 1/2 okay. 1/2 a t squared. Ay t squared. Okay, sinabi natin na along the y-axis, 0 yung velocity niya. So ito ay 0 and then, so we have 1/2, 1.93 times 10 to the 14 meters per second squared and then t squared. Okay, so hindi natin alam yung time dito. But we can get yung time from the x component. So x equals, so sabihin natin na ito yung x naught. Tapos yung, so ito yung x naught equals 0 and then yung layo niya ay 6 centimeters to 0.06 meters. Okay, so 0 plus v naught xt, okay, which means na ang t ay equal sa 0.06 meters divided by 6.50 times 10 to the 6 meters per second. Okay. Okay. Keep okay. So anong makukuha nating time doon? Nine point times 10 to the minus 9 seconds. So ang y ngayon ay equals to 1/2 times 1.93 times 10 to the 14 meters per second squared. And then times 9.93 times 10 to the minus 9 seconds. So ang deflection niya ngayon ay squared. So deflection along the y-axis ay 80. 1. Approximately 9 din. 9 point something. 9.9 times 10 to the minus 5. Tama ba? Negative meters. So 8.22 millimeter or 0.82 centimeter. Okay, bakit kung nilalagay na in centimeter?
Okay, para lang magkaroon tayo ng perspective dito sa nangyayari. Kasi nag-travel, ay meters pala ito. Anyway, ito centimeters kasi yun. So, ibig sabihin, kung ito ay 2 centimeters, from here to here is 1 centimeter. Diba? So, 8.22 is somewhere here. Diba? So, this from here to here is 1 centimeter. So, yung 8.22 is somewhere here. So, yung trajectory niya, ang trajectory niya ay, teka, iniisip ko kung paano. Trajectory niya ay pa ganyan. Okay? So, parabolic. And then, ito. So, nandito banda yung 0.82 centimeters. Now, dito sa region na ito, parabolic yung path niya. Okay? Kasi, nakaka-experience siya ng force. Pero once na lumabas siya dito sa plate, straight line na yung kanyang yung path. Bakit straight line na? Kasi wala na yung force. Okay? Wala nang reason para mag-deflect siya. So, nakita ko na yung iba sa inyo, inassume pa rin na parabolic pa rin yung equation na gagamitin. Pero hindi na. So, straight line na yung path niya dito. Okay? So, sa letter D, at what angle with the axis is it moving as it leaves the plate? So, tinatanong ngayon kung ano yung angle ng paglabas niya dito. So, ano yung angle na ito? Angle na theta. So, saan natin pwede makuha yan? Pwede natin makuha yan from the velocity. So, sa letter D, okay, Vy ay equal sa V naught Y minus plus AT. Okay, ang V naught Y is 0 plus yung acceleration na 1.93 times 10 to the 14 meters per second squared. And then yung time na 9.93 times 10 to the minus 9 seconds. So ang Vy ay equal sa then yung Vx ay equal sa V naught x. Okay, and since wala namang acceleration along the x-axis, so this is the same as 6.5 times 10 to the 6 meters per second. So anong V naught y? 10 to around 20 times 10 to the ilan? 10 to the 6 meters per second. Okay. And from here, pwede natin makuha na tangent inverse or tangent theta equals to Vy over Vx. So, ang theta is inverse tangent ng 1.78 times 10 to the 6 meters per second divided by 6.5 times 10 to the 6 meters per second. So, ang angle na theta yan? 15? 1.5? 15 degrees. Okay. So, 15 degrees. Medyo pareho ba sa mga nakukuha niyong sagot? Nakuha niyong sagot? Okay, so letter E, how far below the axis would it strike the fluorescent screen? Okay, so ang layo nito is 12 centimeters. Okay, so ang mangyayari lang dyan is so kung ito yung plate, yung axis, and then dito siya nag-start, and then somewhere here yung 0.82, diba? So parabolic, and then
0.82, and then 6, tapos 12, so somewhere. So 15 degrees lang, ano? So diretso na yung path. Okay, so ito ay 15 degrees. Okay, tapos itong length na to ay 0.12 meters. So ang hinahanap lang is this. For now, yan ang hahanapin natin. Okay, so paano natin hahanapin yan? So dahil straight path naman ito, triangle na lang yung pagbabasihan natin. So kung ano man yung height na to, sabihin natin h. So h is equal to or sine 15 degrees. Tangent, sorry. Tangent 15 degrees is equal to opposite over adjacent. Or h is equal to 0.12 meters times tangent 15 degrees. So ilan yan? Three, 2 meters. Pero ang tinatanong is height from the axis. At ito ay 0.822 meters. Ay, 0.822 centimeters, no? Or, so ibig sabihin yung total deflection along the y-axis ay 0.0822 meters plus 0.032 meters. So approximately 0.04 meters or 4 centimeters. Yung deflection niya, so itong from here to here, 4 centimeters. So ito yung letter B. Okay. Any question? So iba sa inyo nga, in-assume na ano pa rin, ginamit nyo pa rin yung kinematic equation sa second part. Of course, hindi na tama yun kasi wala ka ng force nga between, o paglabas sa plate, wala ng force. Okay? Pero at least yung A to D, nakuha nyo, no? Tama ba? May tanong ka? Okay na? Okay. Sige po, walang tanong. The next problem. 24.28. For the capacitor network shown, the potential difference across A, B is 48 volts. So between these 2 points, yung potential difference ay 48 volts. Find A, the total charge stored in this network. B, the charge on each capacitor. C, the total energy stored in the network. D, the energy stored in each capacitor and the potential differences across each capacitor. Okay, so if this is 48 volts, ibig sabihin, anong potential dito? Dito sa across the 7.5 nanofarad na capacitor. Anong potential dyan? 48 volts. Okay? Dito, across the 6.5 nanofarad capacitor, 48 volts. So meron na kayong sagot sa letter E. Para sa dalawa. Okay? Ngayon, pag parallel, dito naman sa gitna, pag parallel, yung configuration, paano nyo ikukunin yung equivalent na capacitance? So, middle line, equivalent na capacitance niya ay, pag parallel, anong gagawin nyo? Ay, pag series pala, Pag series. Inverse, diba? So, 1 over 18 nanofarad plus 1 over 30 nanofarad plus 1 over
10 nanofarad inverse. So, anong equivalent capacitance niyan? Ilan? 5.298? 29? 5.29 nanofarad. So, okay. Ang tinatanong is total charge stored in this network. So, pwede na natin makuha yung total charge dun sa top line. Okay, so, anong total charge dun sa top? Anong total charge? Anong charge dun sa top? So, yung charge sa 7.5 nanofarad na column is, na capacitor is, Q is equal to, ano equation? C times V. Okay, so 7.5 nanofarad times 48 volts. So, anong charge dyan? 3.60 times 10 to the negative 7. Negative? 7. 7 coulomb. Then yung charge dun sa 6.5 nanofarad is 6.5 times 10 to the minus 9 farad times 48 volts is equal to .5. Mga ilan? 3. 3.2. 10 to the minus 7. Okay, and yung charge naman dun sa middle line na may 5.29 nanofarad na equivalent charge ay so 5.29 times 10 to the minus 9 farad is times 48 volts ay equal sa around 2.7, 2.8, 2.9. Ilan? 2.5. Tama ba? 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb. So yung total charge ay yung sum ng tatlo. 2.54, 3.12, 3.60. So 6, 2, 338, 9.26 times 10 to the minus 7. So yan yung total. Okay. Charge on each, next question is charge on each capacitor. So ano ang charge on each capacitor? So alam na natin yung charge dun sa 7.5 nanofarad at saka yung charge dun sa 5.29 nanofarad. Okay. Bago tayo pumunta doon. Ang isang pwede nyo ring gawin is kunin yung equivalent capacitance nitong lahat. Diba? And then saka nyo gamitin yung Q equals to C. Q equals CB. Right? So ano ang tawag dito? Ano ang total capacitance? So kung ito 7.5, itong tatlo na to ay 5.29 at ito 6.5 nanofarad. So yung total capacitance ay 7.5 nanofarad. Since parallel sila series, i-add lang natin yung ano, no? Yung capacitance. So 6.5 nanofarad. So ilan yan? Ilan? 19.3.
nanofarad. Okay, so yan yung total capacitance, and then ang total charge ngayon is CB, so 19.3 nanofarad times 48 volts, which is also equal to 9.26 times 10 to the minus 7. Okay, so pareho lang yun. So yun yung alternative na solution. Okay. Okay, so sa letter B, charge on each capacitor. Alam na natin yung charge sa 7.5 nanofarad charge on the 7.5 nanofarad na capacitor is, sabi natin, 3.6 times 10 to the minus 7. And then yung charge dun sa 6.5 nanofarad na capacitor ay 3.12 times 10 to the minus 7. Now yung charge, okay, dun sa 18 nanofarad na capacitor, so 18 nanofarad na capacitor ay since naka-series naman yung capacitor, anong magiging charge dun sa tatlo? Pare-pareho lang sila. Okay, 2.54 times 10 to the minus 7. So pareho lang siya sa charge dun sa 30 nanofarad na capacitor at pareho siya dun sa charge ng 10 nanofarad na capacitor, which is 2.54 times 10 to the minus 7. Okay, so bakit sila pare-pareho? Kasi ang mangyayari dito, magkakaroon ka ng charge, ng positive charge dito at saka ng negative charge dyan. Kung ito yung positive terminal at saka negative terminal. Ano nangyayari sa gitna? Dahil may positive charge, ka dyan, magkakaroon ka ng may negative. Yung ano ko eh. Dahil may negative charge ka dito at may positive charge ka dyan, okay? So mangyayari is magkakaroon ka ng induced charges dito sa mga plates nito. Kasi nga mga ano lang naman sila, mga conducting materials sila. So lahat ng mga charges na nandito ay induced. Okay? So kaya pare-pareho sila ng charge. Okay, letter C. Total energy stored in the network. So paano kukunin ang total energy? Ano equation yung gagamitin? Ano equation yung ginamit? 1/2 CB squared. Yan yung isa. So 1/2 times yung total capacitance na 19.3 nanofarad. And then yung voltage na 48 volts squared. So anong energy? 1.22 times 10 to the negative 5 joules. Okay, so pwede rin 1/2 Q squared over CV. Q squared over C. So pwede rin ganyan. Okay, so marami kayong equation na pwedeng ganyan. So pare-pareho lang ilalabas sa picture. Letter D, energy stored in each capacitor. Okay, so energy stored na in each capacitor. So we have U is equal to, doon muna tayo mag-start sa 7.5 nanofarad. 7.5 nanofarad. So this will be 1/2 times yung capacitance ng 7.5 nanofarad and then yung voltage. So 1/2 times 7.5 times 10 to the minus
9 farad times 48 volts squared. So ilan to? 8.64 times 10 to the Joules. And then yung 6.5 nanofarad naman, anong energy stored doon? So 1/2 times 6.5 times 10 to the minus 9 farad times 48 volts squared. Ilan yan? 7.40. Ilan? 7.49 times 10 to the negative 6. And then, doon naman sa, dito muna tayo mag-start sa tawag dito sa total nitong ang total niya is 5.29. So 5.29 nanofarad. So anong total energy doon? 1/2 times 5.29 times 10 to the minus 9 farad times 48 volts squared. So ilan yan? 6.09 times 10 to the 6. Ano ginawa ko dito? 6 joules. Okay, so yan yung energy dun sa yan yung energy na dun sa capacitors. Tatlong capacitor sa gitna. Okay, pero ano yung energy dun sa bawat capacitor? So, para makuha yun, ito na yung gagamitin yung equation. So, U dun sa 18 nanofarad na capacitor will give us 1/2 times 18 times 10 to the minus 9 farad squared divided by ginagawa ko. Charge. Ano yung charge doon? Charge corresponding to the is 2.54, diba? 2.54. 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb divided by 18.0 times 10 to the minus 9. So ilan yan? (2.54 squared divided by 18. Minus 14, and then 9. So 5.3, 3.5, 3.58 times 10 to the 4. Tama? Joules. Ay? Hindi, minus sa taas eh. So 3.50 times 10 to the minus 6 joules. Tama ba? Ay, may 1/2 pa. Divided by 2. So 7.16 times 10 to the minus 7. Ito ba yung nakuha niya? O hindi? Iba.
So 2.54 squared divided by 18 divided by minus 14 plus 9 is 5, 6. 6. Ito ba? Iba nakuha niya? 1.79 sir lang. Ay! Pero kanina may problema siya. Hindi. Ito yung may problema. Yung tingin ko na pagbaliktad ko yung 1.79 na times 10 to the minus 6, diba? 10 to the minus 6. Pati pagbasa sa calculator. Okay, then dun naman sa dun sa 30 sa 30 nanofarad na capacitor, we have 1/2 times 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb squared divided by 30 times 10 to the minus 9 farad. So ito ay 2.54 squared divided by 30 divided by 1.07 times 10 to the minus 6 joules. Right? Tama na? And then yung sa huli, yung 10 nanofarad. So, U10 nanofarad is 1/2 times 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb squared divided by 10 is 10 to the minus 9 farad. So, about 3.21 times 10 to the minus 6 joules. Okay. Okay na? Now, if you add itong dalawa and then itong 1.79, so dagdag natin yung 1.79 dito times 10 to the minus 6 joules just to check. So 17, carry 1, and then 0, carry 1. So ilan yun? 6.07 times 10 to the minus 6 joules. Nakita niyo na medyo malapit siya dito. Okay, so consistent yung results natin. So rounding off error lang yung problema dyan. Okay? Para alam niyo lang na tama yung ginagawa. And finally, sa letter E, potential differences across each capacitor. Okay, alam na natin yung potential difference sa 7.5 nanofarad. Sinabi natin na 48 volts lang siya. Alam din natin na yung potential difference sa 6.5 nanofarad is 48 volts. Okay, yun yung una natin in-establish kanina. Ito, tsaka yun. Ang kailangan na lang natin alamin is yung potential differences dito sa tatlo. Okay? Pero alam natin yung charge dun sa bawat capacitor. Okay, so ang charge sa bawat capacitor, so pwede natin makuha yung from Q is equal to CV, ang potential sa 18 nanofarad na capacitor ay Q, 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb divided by 18 times 10 to the minus 9 farad. So 2.54 divided by 18. So 1.14
14 volts. 14.1 volts. Tapos yung potential dun sa 30 nanofarad na capacitor is 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb divided by 30 times 10 to the minus 9 farad. So, ilan yan? So, 8.47 volts. And then dun sa 10 ano, 10 nanofarad. So 2.54 times 10 to the minus 7 coulomb divided by 10 times 10 to the minus 9 farad, so 25.4 volts. Not 8.5. Okay. So, pag in-add natin ito, 14.1, 8.5, tsaka 25.4, ilan yan? 0, 8 plus 5, 13, plus 4, 17, carry 1, may carry 1 doon, so 18, and then 8 to 1, so 48. 48 volts. Okay. So, tama. Ano, madali lang, di ba? Yes. Sir, pag naka-series yung sir, capacitor same charge lang. Yes, same charge na sila. Kasi induce na yung mga charges dun sa gitna. Okay. For two questions, naka 55 minutes na tayo. So, sinasabi ko to kasi siyempre sa exam, 3 yung questions, di ba? Okay, so sa third question, a person with a body resistance between his hands of 10 kilo ohms accidentally grasps the terminals of a 14 kilovolts power supply. If the internal resistance of the power supply is 2,000 ohms, what is the current through the person's body? Okay, so pwede kayong gumawa ng circuit dyan na sabihin nyo, ito yung power supply, and then meron siyang internal resistance, di ba? Tapos ito yung resistance ng body. So ito yung internal resistance small r, and then ito yung resistance ng body. So this is 2 kilo ohms at ito naman ay 10 kilo ohms. Tapos ito ay 14 kilovolts. Okay, so letter A, ano yung current through the person's body? So from here, pwede kayong gumawa ng isang loop. So from that loop, 14 kilovolts minus, since series naman ito at saka ito, I R minus I R ay equal to 0. So 14 kilovolts ay equal sa letter A. I times R plus RB, or I is equal to 14 kilovolts divided by 2 kilo ohms plus ilan yun? 10 kilo ohms. 14 divided by 12. So anong 14 divided by 12? 1.17 amperes. Sa letter B, what is the power dissipated in his body? So alam na natin yung current dito. Ang current is 1.7 amperes. So ang power is just, isa sa mga equations ng power is I squared R. So alam natin na yung current is 1.7 amperes. And then square lang natin yan. And then
Yung body niya ay merong 10 kilo ohm na resistance. So ang power dyan ay 13.6 kilowatts. Okay, so letter C. If the power supply is to be made safe by increasing its internal resistance, what should the internal resistance be? What should the internal resistance be for the maximum current in the above situation to be 1 milliampere or less? So para ang maging current ay 1 milliampere, ano dapat yung internal resistance? 1 milliampere or less. So if the current is 1 milliampere, 1 times 10 to the minus 3 amperes. Ano dapat yung internal resistance? So ito yung hahanapin natin ngayon. Okay. So 14 kilovolts equal to 14 kilovolts divided by 1 times 10 to the minus 3 amperes ay equal sa R plus RB, or ang R ay equal sa 14,000 volts divided by 1 times 10 to the minus 3 amperes minus RB. So ilan dapat yan? Point 001 minus RB. Ang RB is 10,000. So 13.9 megahms. So dapat mataas na mataas yung internal resistance para mag-work. Or para hindi makuryente yung body. Two kilo ohms, 14 kilowatts. Okay. Okay na? Any questions? Questions? Wala. Okay. Okay, so last problem. So dito, meron kang circuit. Okay, at ang pinapahanap sa letter A ay yung current through the ammeter. And letter B, ano yung EMF dun sa battery, unknown battery. Okay, so ang unang yung pwedeng gawin is mag-assign kayo ng currents. So halimbawa, dito sa line na ito, pwede kong tawagin yung current na yan na I1. So may junction ka dito. Okay, and then may junction ka rin dito. Now, dito sa linya na ito, pwede kong tawagin yung current na I2.
And then at the junction, magmi-meet yung I1 tsaka yung I2. So magkakaroon na current na I3. So base dyan, yung I1 plus I2 is equal to I3. Okay, so junction rule. Okay. Okay. Now, ang isa pang given dito ay yung 6 ohm na resistor ay may rate of energy consumption na 24 joules per second or 24 watts. So ito yung 6 ohm na resistor. Okay? At ang rate of consumption ay 24 watts. So alam natin na na ang power is I squared R. Okay? Knowing yung power sa 6 ohm na resistor, makukuha natin yung I2. Okay, yung current dumadaan dun sa 6 ohm na resistor. So all we need to do is just rewrite this P over R square root. So 24 watts divided by yung resistance na 6 ohms na square root. 24 divided by 6 is 4, square root ng 4 ay 2. So 2 amperes. So yung I2 ngayon is 2 amperes. Okay? Okay. So, ito ngayon yung titignan nyo ha. Kulay, gagamitin natin. Green. So, kung dito, 2 amperes yung dumadaan dito, ano ngayon yung voltage dyan? Two amperes yung dumadaan sa 6 ohm na resistor. Ano yung voltage? Di ba? Kasi V is equal to IR. Right? So dun sa 6 ohm na resistor, ang voltage ay 12 volts. So sa 6 ohm na resistor, ang voltage ay 12 volts. Ngayon dun sa 3 ohm na resistor, ano ang dumadaan na current? Kung ang dumadaan na current sa 6 ohm na resistor ay 2 amperes, anong dumadaan na current sa 3 ampere? Sa 3 ohm na resistor? Same din, di ba? So 2 amperes din dyan. So ano ngayon yung voltage across the 6 ohm na resistor? So yung voltage across the 3 ohm resistor is 2 amperes times 3 ohms equals sa 6 volts. So okay, so ito may 25 volts ka dyan. Tapos dito may 12 volts ka. Tapos dito may 6 volts. So obviously yung resistor gagamitin niya kinukuha niya yung voltage niya from the 25 volts. Diba? So kung meron kang source sa 25 volts, babawasan niya ng 6 ohm na resistor ng 12 volts. And then babawasan din niya ng 3 ohm na resistor na 6 volts. So anong voltage mo between these two terminals? Ang voltage between, tawagin natin yan na A at saka B. So anong voltage between A and B? 25 volts minus 12 volts minus 6 volts equals 7 volts. Okay? So VAB ay 7 volts. Ngayon, itong line na ito, itong linya na ito ay parallel with this one. Diba? Agree? So dahil parallel yung linya na yan, with this one, anong voltage across that line?
7 volts din. Diba? Okay. So, meron kang 7 volts dyan. Tapos, ang gawin natin is kunin natin equivalent na resistance dyan sa linya na dinadaanan ng I3. Okay? So, along yung line na I3, yung total na resistance, o equivalent na resistance ay, so ano equivalent resistance pag parallel? Uh, 1 over 20, diba? 1 over 20 ohms plus 1 over 20 ohms and then inverse, right? Tapos, idadagdag nyo yung nakaseries na siya sa 19 at nakaseries siya sa 1. Okay? So, plus 19 ohms plus 1 ohm. Okay? So, ang equivalent resistance nito ay 30 ohms. Okay, so along I3. Pero sinabi natin na yung voltage ay 7 volts. So yung I3 ngayon ay 7 volts divided by 30 ohms. So anong I3? 7 divided by 30, 0.23 amperes. Okay. Now, from here, okay, makukuha natin yung I1. Ang I1 is I3 minus I2. Ang I3 ay 0.23 amperes. Ang I2 is 2 amperes. So, ang I1 ay 1.77, negative 1.77 amperes. Tama ba? Okay. So, yung actual na direction ng current dito ay baliktad dun sa in-assume natin na initial direction. Which means yung polarity is negative. Okay, so nasagot na natin yung polarity niyan. Okay? Okay. Now, again, between A and B, 7 volts yung total voltage. So, dapat this plus this plus this equals 7 volts. Okay, so dapat E minus I1 times 17 ohms plus I1 minus, sorry. Ilan yun? 13 ohm ay equal dapat sa 0. Or E is equal to I1 times 30 ohms. Dito ko na isusulat or I1 is equal to, hindi, alam natin yung I1, negative 1.77 amperes times 30 ohms. Ay, sorry. Mali. Anong ginagawa ko? Dapat equal to sa 7 volts. Okay, 7 volts. So, dagdag pa tayo ng 7 volts dyan. So, may 7 volts din tayo dagdag dito. Okay. So, 30 times 1.77, okay, minus volts. So, 46. So, ito ay negative 46.1 volts.
Okay. Questions? Sir, di ba yung find the current yung I3? Yes. Sir, bakit considered yung after ng ammeter na one Kahit saan mo naman ilagay yung resistance, ano pa rin siya? I mean kahit lagay mo siya sa ibabaw ng ammeter, diba? Kasi naka-series siya. Oo. So, connected siya Yes. Oo. And then, gano'n naman kayo mag-connect ng ano, diba, ammeter, isi-series yun sa resistor. So kahit dito nyo ilagay yung ammeter, pareho lang yung current niyan. Kahit dito nyo ilagay yung ammeter, pareho lang. Huwag nyo lang ilagay dito kasi mag-iiba yung current kasi nag-split yung current dito sa junction. So, maaari kung saan nilalagay yung ammeter. Kasi naka-series lang naman yan, so isa lang yung current siya. Ano pa? Pwede. Pwede naman. Sa current. Kasi, bakit ka ba nagkakaroon ng current? Kasi may voltage ka. So, kung baliktad yung voltage, baliktad yung flow ng current. Sir, kapag yung pinasyon natin kanina na flow is pabaliktad, dapat masuk ng water. Yes. Exactly. So, di ba, kung pabaliktad ito, mag-iiba itong equation mo. So, di ba, baliktad rin natin ito. So, ganyan. So, palabas to, di ba? Palabas dito, tapos papasok dito. So, ano magiging equation natin dyan? Tapos dito papalabas din. So, palabas, then tapos dito papasok dun sa junction. Equation natin is I2 equals sa I1 plus I2. Okay? So, kasi papasok yung I2 and then dalawang papalabas. So, kailangan i-add mo yung dalawang papalabas at equal siya dapat sa isang papasok. So, I2 is equal to I1 plus I2. Okay, ano pa? Okay na? Yes. Ha? I3. So, yung I3, yung sinod natin. Kasi the equivalent na resistance nito ay 30 ohms. So, tawag dito, yung voltage across this ay 7. So, 7 divided by 30, yun yung current naman. So, yun yung current naman. Ano pa? Okay, so kailangan yung mag-practice. Mukhang nakikita ko sa mga mukha ninyo na kailangan yung mag-practice. Yung mga resistor ko sa 25 volts. Sabi ko Yes, nakaseries siya sa battery. paano ko siya i-treat? Parang regular resistor. Oh. Regular na. Actually, ano ibig sabihin ng irregular na resistor? Kasi kung may mga internal. Okay. Pag internal resistance, iti-treat ko pa rin siya na. Ano lang naman siya, regular resistor pa rin siya. Yan, tulad dito.
Di ba? Tinit lang natin siya as if normal lang siya. Inad lang natin siya. So, may tawag lang sa kanya, internal resistance. Kasi yung resistance niya, resistance dahil sa pattern. Pero yung treatment niya is the same. Ano pa? Okay. Kung magsasolve kayo mamaya, tapos meron kayo ma-encounter na tawag dito. Hurdle. I-screenshot nyo, tapos email nyo lang. Yung problem hindi yung sarili nyo, baka sarili nyo. Umiiyak kayo ng ganun, tapos okay? May questions pa? Yes, sir. Yes. Sige, come on. Kasi pwede ko ba mong pa-example ng curves? Yung problem na may curves. Okay, pwede. Pero wala akong dalang book ngayon eh. Pwede kayo pumili siya. Sabihin nyo sa akin. Sige, ano? May listahan po ng equations po kasi ba? May? Listahan po ba ng equations? Meron. Pero okay na po. Ha? Pwede po ba? Pwede po ba hindi po? Sige, tanungin ko. Tanungin ko kung pwede i-send sa inyo. Sige, pwede naman yan. Tawag dito. Para pwede namin i-send sa inyo sa email yung mga questions, equations, para tapos i-send sa lahat ng sections. Para fair. So sige, pili ka dyan ng pili ka dyan ng isang problem na related sa Kirchhoff's. Pero kailangan mo ipakita sa akin kasi hindi ko dala yung book. May matrix po ba? May? Matrix. Pwede kayong gumamit ng matrix. So, para i-solve yung solution. Hindi, ano na naman yun? Shortcut lang naman yung, easier way lang naman yung matrix. Pero pwede pa rin naman yun yung gamitin yung nakasanayan ninyo kung hindi kayo sanay sa matrix. Wala namang dun. Ang importante is nakikita namin kung paano nyo sinosolve yung problem. Yung solution. Wala. Wala? Walang charging is 30. Fishing kayo Wala. Meron na? Pero ano siya? Parang saan siya ng ibang section? Oo, Wheatstone. Sino yung section ng bili nito? Wheatstone to eh. Wheatstone English. Ito medyo komplikado. Ano na kaya tinuro? Kasi may mas madaling concept na ang tawag dito, may mas madaling concept na solution. Which is yung voltage divide. So pag alam niyo yung voltage divide, mabilis na siya. Ito na lang sabihin. Hindi na lang sabihin. Pumili ka na ng iba na mas makakatulong sa inyo. Kasi medyo i-solve. Okay, ituturo pa ako bago. Pwede rin naman tayo mag-future. Tatlong equations. O baka yung iba sa inyo, may sinolve na kayo before na hindi nyo na solve. Tapos gusto ko kaya discuss.
Or hindi nyo talaga masolve, pag tingin pa lang, napaiyak na kayo. Ah? Ay. Meron na? Yung iba, wala kayong resolve problem sa equations. Sige, correct. Yung, yes. Sir, yung tanong, is may power. Meron siya na yan. Kapag pinamit yung permanent power, BI, okay. Yes, dapat. Kasi ang voltage ay, tawag dito, saan to? Sa 10 kilo to, no? So, ano, ang tanong muna is, ano muna yung voltage dito? Ha? Ano yung sabihin? like voltage. Para makuha mo yung power, kasi yung tinatanong is power dissipated in the body. Ito yung body. So, dapat alam mo muna yung voltage dun sa body. So, ibig sabihin, para makuha mo yung voltage sa body, kunin mo muna yung current, nakuha na natin dito. Tapos, ito yung current na dumadaan dito. Multiply mo by this para makuha yung voltage. So, ano yung voltage yun? 11.7. Kasi 10 lang naman. 11.7 dito, kilovolts. So, dito 11.7 kilovolts. Then, multiply mo siya by current. 11.7 times 1.7 kilovolts. 11.7 times 1.7 okay. Ano pa? Okay na? Wala ka lang napili? Ano? Ito kasi yung ganun ko. Pero baka kasi wala kang switch sa inyo. Pero baka walang switch sa inyo. Hindi naman nagmamahal kung mag-switch. Okay, pera muna. Para i-drawing ko dito. Okay, so ito yung circuit. So ang circuit ay meron kang 75 ohm na resistor. And then meron kang 20 ohm na resistor. Tapos may voltage 26.29. So 26.29. Ito ay 75 ohms. Ito ay 20 ohms. Tapos may 30 ohms dyan. And then may 25 volts dyan. Tapos may switch.
Tapos may ammeter. Then my resistor na 50 ohms. Tapos may voltmeter. Okay, tapos ang tanong is, the batteries have negligible internal resistance and the meters are both idealized. With the switch S open, so pag with switch open, the voltmeter reads 15 volts. So find the EMF of the battery. So letter A. Then letter B, what will the ammeter read when the switch is closed? So ammeter when switch is closed. Can I resolve? Ang concept lang sir. Hindi mo ma? So, paano o di okay na? Okay. Okay. So, pag open yung switch, wala kayong pakialam sa linya na yan. Okay, kasi walang dumadaan na current dyan. Kasi nga, open yung switch. Diba? Walang continuous na line. Okay? So, dito sa branch na ito, yung branch na yan, walang effect yan sa buong circuit. Okay, now pag open ang switch, this is 15 volts. Ang tinatanong ngayon kung ano yung EMF dun sa battery. So, if this is 15 volts at ito ay 50 ohms, ano yung current na dumadaan dito? Yung arrow na yan, inassume ko lang yan na direction, hindi yan necessarily yung tamang direction. Pero inassume ko lang yan. Lalabas naman yung tamang direction kung magiging negative halimbawa yung current. Okay? So, ang tanong ko is, ano yung current na dumadaan sa 50 ohm resistor kung ang na-measure dyan ay 50 volts? So, ang current dyan ay, nakuha niyo yan kasi 15 volts divided by 50 ohms. So, ilan? 0.3 amperes. Okay. Remember, walang effect tong linya na ito. Okay? So anong current na dumadaan dito sa 30 ohm na resistor? Ha? 0.30 rin kasi nakaseries siya. Okay? So dito, dyan, 0.30 amperes din yung dumadaan na current. Which means na ano yung voltage across the 30 ohm resistor? So ang current is 0.3 amperes. Tapos 30 ohms. So anong voltage na dumadaan dyan? 9 volts. Okay. So kung dito 15 volts at dito 9 volts, ano ang voltage dito between these two junctions? So dito 9 9, yan 9 yan, tapos dito 15. So anong voltage dito? 24, i-add nyo lang. Baka kasi nakaseries sila eh. Okay? So, sabihin natin AB. So, voltage across AB ay 24 volts. Okay, basically, it's 15 volts plus 9 volts. Sir, ba't hindi natin sinama yung effect constant sa
Saan 75 ohms? Dito? Kasi hindi siya kasama dito sa linya na to. May junction ka eh. May junction ka eh. So, hindi pareho yung current dito. Di ba pag yung current dito is 0.3. Oh, hindi ka mabawasan yung current dyan kasi walang junction. And ideal to. Ibig sabihin hindi yan nagdodraw ng current. Okay? So 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, tapos may junction. Pagdating sa junction, mag-split yung current na yan. Eh, iba yung tawag dito, iba yung treatment. Sige, watch. Pero, kung ito ay 24 volts dito, anong voltage across the 75 ohm resistor? 24 din kasi parallel sila. So, anong voltage dito? 24 din. Okay? Okay. So, ito muna ang alamin natin. Magpapalit ako ng kulay para ano. Hindi ako yung magpapalit ng kulay, yung pen. Hindi ko kaya magpalit ng kulay. Okay. Remember, ina-assume ko lang tong direction ng currents ha. So kung 24 volts yung dumadaan o yung voltage across the 75 ohm resistor, ano yung current na yan? Ano yung current dito? So yung current dyan ay 24 volts divided by 75 ohms. So anong current dyan? 0.32 amperes. Okay? Okay. Ibang kulay. Ano ba? Green. Okay. Dito. Oops. So dito sa linya na ito, okay, may current din na dumadaan dyan. So tawagin natin itong orange na I1, yung green na I2, at yung blue na I3. So base lang sa drawing ko, okay, tignan nyo ngayon yung junction. Okay? So ito papasok dun sa junction. Ito papasok sa junction. And then ito palabas sa junction. So ano ngayon ng equation for the current dyan? Dalawang papasok, so I1 plus I2. And then isang papalabas, I3. Right? So I1 plus I2 is equal to I3. Pero alam natin ang I1, di ba? 0.32 amperes. Ang I2, hindi natin alam. Pero yung I3, alam natin. Anong I3? 0.30 amperes. Di ba? Ito, kinumpit natin. So anong I2 ngayon? Ang I2 is negative 0.02 amperes. So it turns out na pababa pala yung I2. Okay? Okay. Now, kung ito ay 0.02 amperes, tas ito ay 20 ohms, ano yung voltage dito? .4 volts. Okay? So 0.4 volts dyan. Okay. So, sige. Dito lalagay ko na, oops, yan na naman yung kamay ko. 0.4 volts dito. Okay, dito. Pero again, ilang volts meron dito between A and B? 24. So anong EMF mo ngayon? -24 minus 0.4, which is 23.6. Actually, negative 23.6. Diba? Kasi yung current pa ganyan. Okay, so negative 23.6. Polarity, sir, yung negative. Yes. Yes. Kung negative, sir, yung polarity, lumalabas yung current, so yung negative pole. Yes. Yeah.
Okay, so yung EMF is, ano yun? 24 volts minus, ano sabi ko? 0.02 amperes times 20 ohms. Okay. So, 23.6 volts. Okay, pero syempre, consider niyo yung negative na curve. Okay, yun yung sagot sa letter A. Okay, when the switch is closed, ayan na, naka-close na yung switch. Okay, medyo nakakalito na kasi ang dami nang nangyayari. Pag na-close na tong switch, well, na-cut off na tong ano ngayon? Diba? Na-cut off na yung 30 ohm kasi may junction ka na dun. Okay? So pag kinlose mo ngayon yung switch na to, mayroon 25 volts dito. Hindi, kasi na-close yung switch, 25 volts to. Right? Right? May 25 volts na ngayon. Okay? Ngayon, ano lang dumadaan? Ano lang voltage across dito? Across 50 ohm resistor. 25 na rin. Remember, 15 yan nung naka-open ito. Pero nung kinlose mo na yung switch, syempre magbabago yung voltage niya. Kasi may 25 volts na rin yun. So kung 25 volts to, ano na ngayon yung current na dumadaan dyan? 25 divided by 50 or 0.5. Okay, so sa letter B, it's 25 volts divided by 50 ohms or 0.5. Teka, sana na-record yung part na yun. Naka-share siya. Okay. Okay? So, ano lang to, hindi to a matter of just using yung equation. So, kailangan nyo talagang i-analyze yung circuit. Okay? So ganun yun. And really, kailangan talaga dito practice para ma-analyze yung circuit naman. Okay. Ano pa? Okay na? May tanong pa kayo? Okay. Minsan hindi nyo kailangan gumamit ng Kirchhoff's. I-analyze nyo lang ng maayos. Magiging okay na kayo. Okay. Ano, may tanong pa? So, yun lang at this point, yung tulong lang na maibibigay ko sa inyo is kung magsasolve kayo mamaya at magpa-practice kayo at ma-stuck kayo somewhere, screenshot nyo, tapos email nyo sa akin. Okay? Wala naman ata akong plano mamaya. Unless na may mag-aya. So, okay, so ganun. Okay? Okay? So, sige. Kung wala na, then, practice lang kayo mo. So, send ko na tong slides na to, sir. After ng class.
and pati itong recording.